Hi guys, mga kanegosyo, kasi sa Ka-Familia, magandang araw. Sana po ay sa panonood nyo ng vlog natin ito, kayo ay okay. Sana ay mga pinagdadaanan natin ay okay. Kamusta naman ang kampanyahan sa inyo? Unang araw ng kampanyahan sa barangay election at saka SK. So, mga kanegosyo, meron tayong napakagandang topic na pag-uusapan. Palaging sinasabi nga nila na wala raw namang yumayaman sa pagiging empleyado. Palaging sabi nila ay ang magpapayaman sa iyo ay negosyo. Pero meron din naman tayong nakikita na talagang malalaki ang sweldo na yumayaman. Okay, so pag-uusapan natin, ano ba yung pagkakaiba ng isang negosyante na malaki ang kinikita at isang empleyado na malaki ang kinikita. Okay, ulitin natin. Negosyante ng malaki ang kinikita, okay? Malaki ang income, malaki ang profit sa negosyo. Isang empleyado na malaki rin naman yung sweldo, talagang hindi papatalo yung kinikita ng negosyanteng ito at sinusweldo ng isang ito. Let's say kung daan-daan libo ang kita sa negosyo, ito namang empleyadong ito ay daan-daan din ang daan libo rin yung sweldo. So, ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawa? Sino sa tingin nyo ang talagang mas yayaman talaga sa kanila? Okay? Kasi minsan kahit malaki naman ang sweldo, hindi na pwedeng sabihin, oh mayaman yung si ano yun, dahil ang laki ng sweldo. Ano ba yung basihan sa yaman? May mga magagarang sasakyan, may malalaking bahay, may mga lupa. Ano ba ang basihan? So, paano natin masasabi ng isang negosyante ay talagang big time na o talagang malaki na kinikita? Yan. So, may tumatawag pati mo. Magtatanong ito sa vlog natin na ginagawa. So, ngayon, simulan natin. Ano ba yung pagkakaiba ng negosyanteng malaki ang kinikita? Ano ba ang pagkakaiba ng isang empleyado na malaki rin yung profit, malaki yung sweldo? Okay. Pag negosyante kasi, nandyan yung profit and then invest. Ulitin ko, profit and then invest. Ang malalaki naman ang sweldo, nandyan yung salary, save. Ulitin ko, kung malalaki ang sweldo talaga, salary and save. Ang sabi ng mga malalaki ang sweldo, hindi ko na naman kailangan magnegosyo kasi malaki na yung kinikita ko, malaki na yung sweldo ko, labis-labis na. Kahit talaga mag-aralan tayo, mag-holiday, mag-shopping, ang laki pa rin ang nakikita ko, isa-save niyan. Okay, so ngayon, ano nga talaga ang pinakamalaking pagkakaiba? Okay, simulan natin. Pag malaki ang sweldo, mindset lagi ng isang empleyado, yun nga, hindi na ako magnenegosyo, malaki naman ang sweldo ko. So, ang laging main purpose nila, ang main intention is, pag sumweldo, kung ano yung natira sa sweldo, isa-save sa bangko. Okay? Ulitin ko, kahit anong ang laki, minsan kasi sa sobrang laki talaga ng sweldo, kahit na talagang nakapamalengke na, nakapagbayad na ng bills, malaki pa rin yung pera, isa-save sa bangko. So, maraming taon, 1, 2, 3, 4, 10 taon, 20 taon, maraming perang naipon sa bangko. Ang tanong, mabilis ba ang pag-iipon? Depende sa ipon. Ngayon, punta naman tayo sa negosyante. Ang isang negosyante, pag nagnegosyo, kumikita ng malaking pera. Yung profit, pag may profit, extra money, anong ginagawa nila sa pera? Nilalagay ba sila nila sa bangko? Hindi. Ang ginagawa nila, ini-invest. Pag ini-invest nila, talaga sinamahan ng swerte, boom na yung isang negosyo, in-invest ulit sa isang negosyo, nag-boom pa rin ulit. Nandyan talaga ng limpak na pera. Alam niyo, sa negosyo talaga, pag sinwerte ka talagang wala kang sasabihin kahit pa 1 buwan lang, 2 buwan lang, 3 buwan talaga, pag talagang sinwerte ka sa negosyo, boom! Nandyan talaga ang pera. Ngayon, so, sino talaga sa kanila ang mas nakakaipon ng pera? Ituloy pa natin. So, halimbawa, yung isang empleyado, siyempre, nakapag-ipon nga sa bangko, may kumikita, ayaw mag-invest, ayaw bumili ng lupa, ayaw magnegosyo, ayaw mag-invest sa ibang bagay. Ang katwiran naman talaga, okay, ako naman malaki ang sweldo ko, ako ay may ipon sa bangko. Nangyari.
may mga hindi inaasahan. May nagkasakit sa pamilya. Malaki na gastos. Si pera sa bangko, withdraw, ginastos. Wala nang pera sa bangko, wala nang lalago, ang hintay na lang uli ay sweldo. Ang isa pang worst scenario rin naman, yung malaki ang sweldo, biglang-biglang nagkasakit, biglang-biglang nagkaroon ng problema sa trabaho, nawala ang trabaho, madalit sabi, walang income, ang naipon sa bangko, kukuhanin, yun yung gagastusin. Wala. Okay. Ngayon naman, ito namang negosyante, kumita ng pera, nag-boom, siyempre, ini-invest, lumaki na lumaki. Let's say, kung may dumaan man na pagkakasakit, of course, may pera rin naman dahil nga malaki nga kinikita ng negosyo. And then, maaring may mga na-invest na ibang negosyo, maaring may na-invest na mga sasakyan, na lupa, na po pwedeng maibenta na ikukumpara mo, malaking halaga. So, yumayaman ang mga negosyante. Bakit? Yung pera kasi nila na kinikita, sa halip na ilalagay nila sa bangko, ini-invest pa nila ng ini-invest. Kaya magtataka kayo. Ang example ko sa inyo ay si Wamos. Okay? Si Wamos, paano siya yayaman ng ganun kalaki kaagad kung pagbablog lang? Okay? Ang nakikita ko talaga, kaya yumaman talaga si Wamos dahil malaki yung kinikita nila sa pagbablog, may mga endorsement, and then nag-invest sila sa mga skincare products, parang Wamonet, something like that. So, yung pera nila kinikita, ini-invest nila. Sikat sila, yung ini-invest nila, yung bagong investment nilang negosyo, nag-boom pa rin, kaya talaga naging big time sila. Ngayon, yung kasing ibang, siyempre, yung mindset kasi ng empleyado, sasabihin nila, malaki naman yung sweldo ko, lagi naman yan, ako naman is secured na, bakit pa ako magninegosyo, bakit pa ako mag-invest, bakit ako bibili ng lupa, bakit ako papatayo ng apartment, ibabangko ko na lang. So, yun yung malaking kaibahan ng isang negosyante, ang mindset ng isang negosyante, at mindset ng isang empleyado. Ang isang empleyado, siguro takot mag-invest, siguro takot malugi, siguro takot sa ganito, ganyan. Laging, siyempre, aasa na. Palagi ko rin sinasabi, do not rely on single income. Dapat guys, okay, kung may isa tayong business, kaya magtataka kayo, ako talaga, sanay na ako, okay, nag-click yung isang negosyo, bakit pa ito hindi pa masaya na talagang i-focus sa negosyo yun? Bakit kinakailangan mag-isip? Ganun nga po siguro talaga ang mindset ng mga negosyante. Talagang magpalaki pa ng malaki. No satisfaction, parang talagang hindi sila masasatisfy talaga na, okay na ako sa negosyo ko ito. Maganda na ang takbo ng negosyo na ito. Pero, yun nga lang, tandaan natin, hindi naman masama magnegosyo or mag-expand. Pero, huwag rin kakalimutan na may tinabi. Huwag rin kakalimutan talaga na at least may mga na-invest ka, may mga nabili ka. Awa naman ng Diyos nga, sabi ko nga, nung dumaan yung pandemic, nung tayo ay walang mga na-invest, kung wala tayong mga biling sasakyan o ibang bagay, patay tayo. Mabuti na nga lang na talagang mabilis yung pag-iisip natin, yung humina yung mga negosyo natin, yung farm natin, yung ating Advatec CCTV, yung ating boutique sa Lemery, may mga iba tayong negosyo, yung iba pa natin mga native pigs, at least nakapag-divert tayo, nakapag-isip tayo ng ibang paraan, napupunta tayo sa pag-rabbit. So, ang mga negosyante, mabilis din talaga silang mag-isip. Alam nyo, ang mga negosyante, may mga nakikita sila na hindi nakikita ng mga empleyado. So, ang empleyado, maaring sarado yung isip nila. Simpleng bagay na nakikita ng isang negosyante na parang, nagka-idea lang siya. Talaga yung tingin niya sa isang bagay ay malawak, malalim, samantala yung isang empleyado, kung titignan niya yung isang bagay na, parang normal lang naman, wala naman. Paano kakikita na, bakit ko gagawin yun? Bla bla bla, aksayado sa pera lang yan, aksayado sa oras, hindi kikita yan. So, yun yung mindset. Siguro kayo, may mga nakikita kayo, mga kakilala nyo, mga kaibigan nyo, negosyante talaga, marami silang business, pero boom na boom pa rin sila. Ibig sabihin, big time sila. Makikita naman kayo na may mga iba na empleyado, nakaipon niya, nung mag-retiro, tumanda na, lagi na sa ospital, mahina katawan, wala na. So,
ang purpose guys ng pagnegosyo, yung mga dreams natin, yung mga pangarap natin gustong mabili, ma-experience, ano pa ba, yung mga maranasan talaga natin, yung mga bagay na gusto natin mga tikman, mas makukuha natin sa mas maliit na panahon. Unlike kung ikaw ay empleyado, talagang asa ka talaga. Siyempre, binabudget yung sinusweldo mo. Ang sakit nga lang dyan, bago mo maranasan yung pagpapasarap sa buhay, maaaring matanda ka na. And eventually naman, yung mga taong malalaki ang sweldo, sila rin naman pag nagretiro, anong babag sa kanila? Hindi negosyo. Kasi may mga iba na hindi naman talaga aasa lang lagi sa pension nila. So, guys, ngayon, sana may natutunan kayo. Sana yung mga tawag dito, yung mga empleyado na may mga malalaki rin ng mga sweldo, hindi naman masamang sumubok. Laging tatanda natin, hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan. Sa mga negosyante naman, yung naituro natin, yung ginagawa ng iba na talagang may negosyong boom, then profit, invest, hinay-hinay din naman. Dapat natin tandaan na kung tayo ay may mga nare-receive na pera malalaki, huwag kalimutang magtabi, huwag kalimutang bumili ng mga bagay at mga investment na just in case in the future. Huwag naman mangyari na mga negosyo natin hindi naging maganda, at least may mga pwede tayong ibenta na mga gamit. So sana kahit pa paano may natutunan tayo sa mga negosyante, nakapwa ako negosyante, laban lang, be smart. Sabi nga, hindi rin naman talaga ang labanan ay sipag. Dapat maging smart ka. Okay, sa mga atin namang mga empleyado, yun nga. So sana mag-engage tayo sa negosyo. May mga iba na sabi, mas magandang magnegosyo habang bata pa, para daw kung bumagsak o hindi maging successful, may panahon pang makabangon. Pero sa atin naman, hanggat may pag-gumising tayo, sabi nga, every gising is a blessing. God bless mga kanegosyo. Kasi so sana mayroon kayong matutunan, sana may natutunan kayo, sana nagkaroon kayo ng idea kung bakit pa itong mga negosyante ito ay nagiging big time na naging big time na big time. Yun yung way nila. Bakit naman itong mga ibang malalaki ang soldo, habang malalaki ang soldo, ganyan, then anong nangyayari, nagiging baligtad nung sila nagretiro na, mas hirap ang buhay nila. Samantalang ng empleyado sila, napakalaki ng sweldo, buhay mayaman. So sana may natutunan tayo. Please subscribe, like, comment, and share. See you again in our next video. Bye-bye po, bye-bye po, bye-bye po, bye-bye po, bye-bye po.